So, birit. Mga birit ang inaano ko ng mga, siyempre, yung boses ko nung bata pa, sabi nila masyadong mataas daw. So, kaya kahit anong pambirit na song. Yun. And your favorite song of Barbara is? Woman in Love. Oo nga. Ay, parang narinig ko ng kinanta mo nga yun. Actually, dahil sa Woman in Love, doon ako na-discover. Oh, really? Paano? Yes. Paano yun? May family friend kami, si Tita Aurora Salve. Mahilig siyang makinig ng music and then magyayaya siya sa house niya. Sasabihin niya sa akin, Tina, pwede kumanta ka. Eksakto. Favorite din niya yung Woman in Love. So, pinatugtog niya yung -1. Yung panahon na yun, yung pinaka-1, yung parang yung plaka. Yung plakang player and all. Laser something, laser this, or whatever. So, pinatugtog niya. Ni-record niya yung song. So, yung song na Woman in Love, nilagay sa cassette tape. Panahon pa ng cassette tape yun eh. So, doon ni-record yung song. And then, itong mami ko naman, dala-dala lagi yung cassette tape na yon. In-invite naman kami ni Tita Norma Hapitana sa Vicor dahil doon siya nag-work. So, pinarinig siya, Norma, alam mo ba, na yung anak ko, si Tina, pakinggan mo yung kantang Woman in Love. Ganun siya. Di pinakinggan naman ni Tita Norma. Eksakto naman, parating si Boss Vic. Pagbukas niya ng pintuan, naririnig na yung kantang Woman in Love. Sabi, sino yung kumakanta? Nakita ngayon ni Boss Vic, si Mami. Oh, Daisy, imposibleng ikaw naman yung kumakanta ng Woman in Love, di ba? So, nung nalaman niya, ay, nako, Boss Vic, sabi niya, hindi, anak ko, si Tina, ganyan. From there, sabi niya, kukunin ko siyang recording artist. Next week, magre-recording na siya. Parang, Parang ako yung na-shock, ganun kabilis yung magre-recording ako, pinarinig lang yung kantang Woman in Love. Next week, magsa-start na akong mag-recording, ganun kabilis. And then, dun nga, dinala na lang ako sa recording studio. Doon kong pinag-arali yung Sana. Wow! Talaga? Swerte mo rin, ha? Alam mo, Nepo baby ka, ha? Yung mga Nepo baby, yung mga anak ng mga sikat. Hindi naman sa walang talent, kundi talagang medyo mas napapadali. Hindi ba yung pasok sa industriya? Yeah, kasi nandun na yung connection, kilala na kasi po. O hindi ka naman nagdalawang isip? Nung una parang, totoo ba? Magre-recording ako. Yung gano'n, yung nasa sa mind ko. Pero nung nag-start na ako, yun na, parang tuloy-tuloy na siya. Oo. At nagtuloy-tuloy na talaga. Oo. Kahit na walis tambo ang ginagamit niya, kunwaring microphone sa bahay. Oo, hindi ko kasi alam na may nakikinig din pala sa akin. Basta ang mga audience ko noon, yung mga kasambahay namin. And then, sabi nila, kanta ka, sige, kunyari, practice ka, singer ka, ganyan. Pinigay nga sa akin yung walis tambo. So, alala ko noon, nandun ako sa sofa, may sofa kami doon na mahaba. Doon ako nakatayo, naka-duster pa nga ako, naka-duster ako. And then, hawak-hawak ko yung walis tambo. Kanta. Yung pala, may nakikinig pala sa likod. Ang sabi, may boses pala to si Tina, ganyan. Ay, may audience. May audience. Mga kasambahay. Ang kasambahay namin. Oo. And kapag nandun doon ang lola at lolo ko, every time na naririnig nila akong kumakanta, or let's say, nagpa-practice, kasi everyday ang practice ko tuwing hapon. Ang lolo ko, naku, asahan mo talaga, pagtingin ko, umiiyak siya. Really? Oo, sabi ko, Lo, bakit ka iyak ng iyak tuwing kumakanta ako? Makakaipon tayo ng nito, isang balding luha. Kasi, or siguro dahil I'm very, very close to my lolo and my